Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction na opinion itong article sa Inquirer.net tungkol sa pahayag ni Speaker Martin Romualdez. Itong budgeting process ngayon, 2026 budget. Nako, biglang bumait po ang speaker. Gusto niya maging transparent ang BICAM. Wala na yung, para mawala na yung mga blank spaces. Gusto nilang i-open sa public. Wow, galing naman. Ito, Romualdez box opening BICAM budget talks to the public. Dati kasi ito, sikreto sila-sila lang ang nakakaalam. Ngayon, okay na. Ibang ihip ng hangin. House Speaker Martin Romualdez said he supports the proposed institutionalization of a transparent budget process by opening the bicameral deliberations to the public. He said this would form part of a broader budget reforms to be championed at the opening of the 20th Congress in July. In a statement on Friday, ngayon, Romualdez emphasized that transparency and accountability must serve as the cornerstones of the budget process. Anong nangyari sa 2025 budget? Meron bang transparency? Meron bang accountability? Ilang kaso ang naisampa sa Supreme Court? Iba't ibang grupo ang nagsampa. Kaya lang ngayon wala na, parang nakalimutan na rin yung mga naisampang petition sa Supreme Court tungkol sa most corrupt budget in history. O tapos sasabihin ngayon, transparency and accountability ang maging cornerstone. Ang galing naman. Para na ba ito sa 2028? Ito, sabi niya, I support the move to make bicameral conference committee discussions open to the public. This is a crucial step in restoring public trust and ensuring that the national budget truly reflects the will and welfare of the people. Oh, palakpak naman tayo dyan. Tanong, bakit ngayon pa? Tapos na ang 3 taon. Ito, may post si Dare to Ask. Basahin na lang natin yung kay Dare to Ask. Ito, sabi ni Dare to Ask, too late for you, Martin. Gusto maging bayani. Sabi ko na nga 2028, naghanda na. Naramdaman nila siguro yung hagupit ng taong bayan, yung pagkatalo nila sa May 12 election. Galit ng taong bayan. Kaya ito, reforma. Okay. Kinatay na ninyo ang 2023, 2024, and 2025 national budget with over 1 trillion congressional insertions. No redeeming value for you. Ito, binabasa ko lang ang post ni Dare to Ask. Sabi, anyone but Martin Romualdez as House Speaker. Kahit sino daw, wag lang si Martin Romualdez ang maging Speaker of the House. Kaya lang, excuse me, reality check sa nakikita ko, siya pa rin ang maging Speaker of the House. Maliban lang, kung ang palasyo, ang powers that be, ay gagalaw, i-boost nila ang kanilang influence para matanggal si Speaker Romualdez, pwede. Kaya lang kung walang galaw ang palasyo, siya pa rin ang Speaker of the House. Tuloy natin ito. The Open BICAM campaign especially seeks the full disclosure of bicameral conference committee deliberation, often the final stage in reconciling House and Senate versions of the national budget.
Lawmakers said this could be achieved by live streaming the BICAM proceedings, allowing real-time access for citizens and stakeholders and making the budget process more transparent to public scrutiny. So, sana magkatotoo. Although nasayang na yung 3 taon na sila-sila lang, sana nga i-live stream. Kaya lang, kahit live stream, may magagawa pa ba tayo kung ano man ang kagustuhan ng members ng BICAM, sila pa rin ang masunod eh. Although, mas maganda na lang kasi malalaman na natin kung ano yung mga insertions nilang ginagawa. So, bakit nagbabago? Bakit ganito? Bakit naisipan nila na i-open sa public? Ayaw na nilang maulit yung 2026. Kasi sakit sa ulo nila yun eh. Biruin mo yan. Tinagurian na most corrupt budget. Tapos ang palasyo naman, ang Malacanang kunuhay, nag-review, nag-veto, wala ring kwenta. Ang dami pa ring insertion, ilang billion yun na mga... Kaya magpasalamat ako ito kay Senator-elect Ping Lacson dahil nandyan siya. Mahirapan sila ngayon dahil mulat sa pulpa, yan na yung advocacy ni Senator Ping Lacson na ang budget, it must reflect the will of the people. Siguro, kaya ito ang naisip ngayon ng mga kongresista. Kasi alam nilang mahirapan sila sa Senado, lalo na marami ng oposisyon. Hindi katulad itong first 3 years na ang Senado halos super majority sumusuporta sa administrasyon. Ito, marami na ang oposisyon, lalo na yung Duterte Black. At nandyan pa si Senator Lacson na talagang kalaban niya yung mga pork barrel, congressional insertion. Ayaw na ayaw. Diyan ako saludo kay Senator Ping Lacson. Okay. So, anong masasabi nyo? Biglang bumait na ba ang ating Speaker of the House? Naghahanda na ba siya para sa 2028? I-comment nyo kuno. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo ng mas maayos na tahanan ang tribong Talandig. Panoorin ninyo ang video na ito. Salamat sa inyong panonood, lalo na yung mga hindi nag-i-skip ng ads. Ano ang natabangan na maugsin? So mag-atop na yun niya siya karon. So trapal lang ang iyang atop. O karon mo na ni ang atop ni Angkol nga trapal lang, so karon mag-atop na ni siya. Pulihan na ni siya og gero kay natagaan naman siya. Tanggal. So muna ni ang itsura sa iyang payag ni Angkol. Karon naman na gyud ang balay ni Angkol sa pag-atop, so nindot na gyud siya nga tan-awon. Ako ga pasalamat yun sa una gid sa Ginoo. Salamat nga natagan na gid ko og sin nga ako nga maatop. So akong pasalamatan og akong mag-ampo kanunay nga ang sponsor nga matagan og mayong panglawas og dugang kadasig sa paghatag sa mga sin sama sa akong gyapon nga kabalay. Oo. Daghang salamat. So dagan ka. Pila naman tukol ka kuan tong imong giatop nga trapal, pila na to siya kabulan? Wala pa nagbulan.
Wala pa nagbulan pag-atop. So, mga duha ka semana. Mga duha ka semana. Oo, niabot na dahil ang sin. Oo, so dili na to siya mo lahutay. Dili mo hutay ka apit ta gani may kibagyuan napit na. Oo, sige, salamat kayo, Kol.